Mga kabayan, kamusta po? Si Kamanong po, inyong lingkod. Muli po nagbabalik para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan mga kabayan. Samahan niyo po ang inyong lingkod. Mag-umpisa na po tayo. Magkomentuhan na po tayo mga kababayan. Komentuhan po natin mga tambay ang nananahimik. Tahimik na po, lalong-lalo po dito sa issue ng flood control scandal. Mga kababayan, wala pong nababalita at talagang kampanteng-kampante po si Grace po mga kababayan. Alam po natin si dating Senadora Grace po ay napakatagal po na naging senador mga kababayan. At hindi po yata ito pumuputok man lang sa issue ng maanumalyang flood control. Ito po mga kababayan, pakinggan po natin itong balita. At nababanggit na po ang nananahimik pong senadora na si Grace po, na dati pong chairman po sa Senado po. Siya po ang may hawak ng committee ng finance, mga kababayan. At meron din po mga kasama yan, hindi po ba, sa Kongreso? Kamusta na rin kaya si Stella Kimbo, mga kababayan? Ito po, pakinggan po natin ang balita. At may sagot din po dyan si Atty. Rowena Guanzon. Pakinggan po muna natin itong balita na tinutumbok at sinasabing meron pong kickback ang senadora. Muling Isang kontratista na dawit sa flood control scandal ang umano'y tumanggap ng kickback para sa dating senador na si Grace Poe. Nagbabalik si Joash Malimban para sa detalye. Sec Bonoan told me there is a 500 million for Senator Grace Poe and instructed me to ask the senator for a list of projects. Jewa de la Rosa told me to coordinate the matter with Mrs. Patron, a contractor. Isang Mrs. Patron ang idinikit ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo sa pangalan ni dating Senador Grace Poe matapos ang kanyang muling pagsisiwalat sa Senate Blue Ribbon Committee hearing. Ani Yusik Bernardo, mayroon umanong 20% commitment para kay Senator Poe. Mrs. Patron, a contractor, collected the commitment for Sen. Grace Poe at Diamond Hotel from one of my aides. Ayon sa source ng Billionaire News Channel, malapit sa pamilyang patron ng San Jose, Batangas si Poe at ang kanyang pamilya. Noong 2023, sa bayan ng San Jose itinayo ang tinaguriang FPJ Arena. Noong 2024, itinayo sa San Jose ang FPJ statue naman sa pangunguna rin ni Senator Poe at nooy Mayor Ben Patron. December 2024, nang opisyal na buksan sa bayan ng San Jose ang Bayante Bridge na inisyatibo raw mismo ni Senator Poe, FPJ Party List at Mayor Patron. Sa isang September 2022 post naman, tinawag ni Mayor Patron si Senator Poe na kanyang kumare nang batiin niya ito ng isang maligayang kaarawan. Noong nakarang halalan, tumakbo bilang second nominee ng FPJ Panday Bayanihan Party List si Mark Patron, anak ng nakaupong vice-alcalde ng San Jose at dating mayor nito na si Ben Patron. Una na ring iniulat ng Billionaire News Channel na nakapangalan kay Mark Patron ang VR Patron Builders. Isa ito sa mga itinuturing na top contractor sa buong bayan ng Batangas na nakakobra ng 1.2 billion pesos worth of flood control projects mula 2022 hanggang 2025. Una na ring nabisita ng BNC ang ilan sa mga gumuhong proyekto nito sa Balayan, Batangas sa ilang inspections na isinagawa ni Batangas 1st District Representative Leandro De Viste. Una nang itinanggi ni Poe ang mga paratang ni Yusek Bernardo at sinabing hindi siya sangkot sa anumang uri ng korupsyon. Aniya, sinusuportahan niya ang lahat ng investigasyon at naniniwala raw siyang pagtutuunan ito ng pansin ng Department of Justice. Sinubukan ng Billionaire News Channel na kunin ang panig ng mga patron pero hindi sila tumugon sa aming mga mensahe. Para sa Agenda Weekend. Yan mga tambay. Siyempre pagka ikaw ay nakikiisa sa investigasyon, ayon po kay si Senadora Grace Poe, ni dating Senadora, nakikiisa ka at nakikibahagi ka sa investigasyon, ay hindi ka nasangkot. Dahil siya po ay nakikiisa sa investigasyon. Hindi na po siya sangkot. Hindi po siya korap. Ayon po kay Senadora. Kaya po, kamusta na kaya ang mga patron? At kamusta na kaya ang mga 20% komisyon, mga kababayan? Napakarami pong iimbestigahan ni Vice President Inday Sara pag siya po ang naupo, mga kababayan. Isang damukal po ang iimbestigahan para po maibalik sa taong bayan at magawa pong muli ng mga pinangako nilang na hindi po nagawang mga proyekto. Ay si Inday Sara po ang magtutuloy gamit po ang mga pera na mga babawiin po sa kanila na mga pinagnanakaw po nila umano, mga kababayan. Pakinggan po natin si Atty. Guanzon
mga kababayan. Attorney Rowena Guanzon po, ang inyong lingkod. The difference between Ferdinand Marcos then and Ferdinand Marcos Jr. now is Martin Luther King Romualdez. Ang karakitan, ginawa na ni Martin Luther King. Kasama, of course, si Saldico at lahat ng mga congressman dyan at congresswomen na mga korap, mga magnanakaw kayo. Sabi nga ng isang friend ko, naging Olympic Games. Paramihan ng kurakot. Grabe, pabilisan ng proud pa sila. Kaya yung flood control projects, ghost. Kung meron man, substandard. What do you expect? 30% ba naman ang kickback? Ang sabi ni Diskaya, ang mga insertions, bawat congressman na naglalagay ng insertion, may 5%. Abay, bongga. Insertion ginagawa nila sa BICAM. Diyan, hindi pwedeng si Senator Grace po ay magsabing wala siyang kinalaman dyan. Malaki talaga ang binabayad nating buwis at nakakagalit yung mga nangyayari. Kaya, bato-bato sa langit talaga. Kasi bakit si Saldico sa appropriations chair ng House of Representatives may kinalaman? Eh, yung Senate Finance Committee chair pa kaya? Sagutin niya kung hindi totoo. Kasi nakakapaghinala eh. Dahil tumakbong party list ang anak niya. Kaya, yan ang problema sa political dynasty. I will follow the example set before me by my mother in the Senate. Ang hirap talaga, gaya ni Bongbong at ni Martin. Gusto talaga till the end of time, yung mga anak nila, kamag-anak nila, lahat pipwesto. Para ano? Para ano? Not only for power, but for money. Niloloko tayo nitong mga congressman natin at mga politiko at mga gahaman dyan sa DPWH. Nagtutulakan na sila ngayon. They're pointing fingers at each other. Sabi ng mga kontraktor, ano naman po magagawa namin? Hindi po kami makanegosyo kung hindi po kami papayag. Dinidisqualify kami. Sabi naman ng DPWH, ano naman po magagawa namin? Eh, congressman po ang nagsasabi. Pero sa totoo lang, kahit yung ibang districts dyan, na walang kickback yung congressman or hindi na kukunin yung kickback nila. DPWH officials yung nakikipag-transaction na dyan sa mga kontraktor. Bago pa yan lahat ipasok sa NEP, may kontraktor na yan. Iluloko nyo kami. Eh ngayon, booking na kayo lahat. What are you gonna do about it? Now, what is Bongbong Marcos, our president, going to do now? Yan po mga tambay, napakarami pong sangkot. Mga bayan, nahandyan pa si Martin Luther na tinatawag po mga tambay. Grabe, no? Pero po pagdating po kay Senadora Grace po, ay hindi po siya sangkot. Bato-bato sa langit. Ang tamaan daw po ay huwag magagalit. Ayon po kay Senadora. At meron din po silang party list at ang anak niya po ang nasa party list. Ibang klase po. Kaya nga po nagtataka po si Kamanong at pati rin po kayo mga kabayan ay magtataka rin po. Bakit? Bakit po hindi masasangkot at walang kinalaman at hindi po sangkot sa korupsyon? Si Grace po. Samantalang siya po ay sekretary po. Siya po ang may hawak po ng Committee ng Finance. Diyan po sa Senado. Kung si Saldico nga involved, si Martin involved, ang anak ng presidente involved umano, si Grace po hindi. At marami pa po yan. Nandiyan pa po yung ibang senador. Hindi po ba? Yung hindi rin po napapangalanan pa sa ngayon. Kamusta na kaya ang mga gatsalyan? Hindi po ba? Marami pa po yan. Lalong-lalo po ngayon, yung nasa majority. Di po ba? Hindi po binabatikos ngayon ang majority senators. Hindi po naiimbestigahan ang mga majority senators. Puro nasa minority lang yata. Hindi po ba? Kaya mga kababayan, tayo po ay umaasa at inip na. Katulad po ni Kamanong, ako po ay inip na. Mga kababayan, hindi na po makapaghintay si Kamanong na ang Vice President ay maging presidente na. Tanging ang Vice President lang po na si Sara Duterte ang makapagbibigay po sa ating mga Pilipino, sa ating bansa, ng katarungan na mga pinaggagawa po nilang sabwatan, sindikatong korupsyon ng mahigit 3 taon na puro po pahirap at pasakit ang binigay po sa atin ng mga politiko sa ating bansa. Katulad po nito mga tambay, nananahimik na po. Wala na po tayong nababalitaan. Tahimik na po. Ito pong si Grace po. Bato-bato sa langit. Kaya po nananahimik.
bato-bato raw po sa langit. Ang tamaan ay huwag magagalit. Dahil hindi po sangkot siya sa manumalyang korupsyon. Hindi po ba mga kababayan? Kaya nagpapasalamat po tayo mga kababayan. Dahil nga po, kung hindi po sa mga kay Vice President na talagang sinabi niya po una yan, kaya nga po nagkabunyag-bunyag na po eh. Dahil nga po una pa lang sinabi na ng Vice President na talamak ang korupsyon sa bansa na hindi raw po pinakinggan ni Bongit na tinatawag na bangag. Dahil mismo sinabi niya na noon, 2 tao lang ang kumukontrol ng pera at buwis ng taong bayan. Pinangalanan pa nga niyang Tambaluslos at si Saldico. Hindi po ba? Hindi po nakinig si Bongit na tinatawag na bangag ng kanyang ate. Hindi po nakinig hanggang nag-resign sa kanyang pwesto bilang sekretary po ng DepEd, si Inday. Dahil hindi niya po makayanan ang massive at talamak na sindikatong korupsyon ng tinatawag niya pong Tambaluslos at Saldico at ang grupo yata sa mga senador na mga kaalyado nila. Kaya pala tahimik, mga kabayan, ay kasama rin pala sa nakikinabang ng malaking pakinabang. Maletang mga pakinabang. Ayon mismo kay Saldico. Kaya pala. Kaya lang po umingay at sinabing siya na raw po ang nag-expose at nagsabi at nagpa-imbestiga ng korupsyon itong si Bongit dahil nabisto na po dahil wala na po ang flood control. Dahil nga po tinesting po ng tadhana at ng Panginoon ang mga flood control nilang pinagsisinungalingan. Hindi po nagsinungaling. Kaya nga po wala na po magawa si Bongit at sinabing wala talagang flood control. Hindi ba Grace po? Kaya nga po ito po si Grace po mga kabayan. Isa po ito na dapat pong maimbestigahan. Sana po pagtulong-tulungan po natin ang ating mga dasal na ang Vice President Sara Duterte ang susunod na Pangulo ng ating bansa para po ang lahat ng ito ay matanggalan po ng maskara at maibalik po ang pera ni Juan de la Cruz na mga pinagnakaw-nakaw nila at nagkaroon pa sila ng mga golden visa at mga ari-arian yata sa ibang bansa. Mga kababayan, ganyan po katalamak ang mga magnanakaw na yan. Naging sindikato na po ang mga hayop na yan umano. Maraming salamat po mga kababayan at thank you po kay Atty. Guanzon na lumalaban po at binabatikos at binabanatan po ang mga magnanakaw na mga politiko sa panahon po ngayon, lalo-lalo po ng binagongang Pilipinas. Maraming salamat po Atty. Guanzon at kayo po'y mag-ingat at baka po sa susunod kayo na rin po ang pabagsakin nila. Ingat po kayo. At thank you rin po sa mga naagusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa ating mga subscribers. Maraming salamat sa inyo. Mabuhay po kayo. At thank you po sa inyo mga comment, like, share, and subscribe. Maraming salamat po sa inyo mga kababayan. Mabuhay po kayo. Shoutout po sa inyo lahat. At thank you po. At shoutout po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya kay Eric Hershon ng Canada, kay Annie Jo, ako si Phil Am, kay Tatay Nick ng Canada, Gay at Chena, kay Balance Vision TV, kay Kingston ng Hong Kong, kay Jake Yahut ng California, USA, Gina Ray ng Berlin, Germany, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Baby Roman at Ate Isa ng Cagayan, at si Jesus Valdepena. Maraming salamat po mga kabayan. Ingat po kayo sa inyo po mga paggawa. At shoutout po sa inyo lahat. At muli po mga tambay, yung dasal po natin at panalangin, tuloy-tuloy lang po tayo na ang ating buong sambayanan at ang pamilya Duterte, ang ating Vice President, ganun din po ang dating Pangulong Duterte, na tayong lahat po ay mailayo sa kapahamakan. Maingatan po tayo sa kapahamakan. At madugtungan pa po ang buhay at kalakasan ng dating Pangulo. At makalabas na po siya sa lalong mabilis. Maraming salamat po sa mga dasal mga kabayan. God bless po sa inyo lahat. Tiis-tiis lang po tayo. Ingat po. Bye-bye.